Basta mga brad, it's me Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. Sa video na to, mag-unboxing tayo. Baliktad. Najdia, isa sa mga una kong Middle Eastern perfumes. Para sa kaalaman ng mga bago dito. Najdia at CD Nim, dalawang sabay ko nakuha na Middle Eastern perfumes. So, yun. Una at pangalawa, sila ni CD Nim. Lagi akong walang stock kasi ang bilis maubos eh. Kaya nga parang ayoko na maglagay sa decant. Kasi gusto ko magtabi para sa sarili ko. Pangharabas. Saka parang, kasi ang tagal ko siyang ginamit. Since 2019, ginagamit ko siya pamasok, pangharabas, pang basketball, pang anytime. So, i-unbox ko muna. Pero pakita ko sa inyo yung box. May dahon kasi mamaya, explain ko. Tapos nasa ilalim yung batch code. Isa sa mga nire-recommend ko na pabango na nasa 1K-ish budget. Minsan lumalagpas ng 1K kasi pag pina-aeroplano from Middle East, mas mahal. So lumalagpas siya ng 1K. Pero minsan, less than 1K kasi kapag pinabarko, mas mura. Buksan natin. Hindi ganun gaganda yung box ng Najdia. Typical na box na hindi ganun katigas. Kung may Najdia ka na, kung nakapag-open ka na ng Najdia, o kung napanood mo na yung mga ibang videos tungkol sa Najdia, alam mo na bukod sa mismong bote ng Najdia, may kasama pa siyang mga tawag dito. Parang akala ko dati Dio Cologne siya. Pero ano ba to? Hindi nakasulat na Dio eh, pero perfumed spray yung nakalagay. Tapos iba-ibang scent yung kasama niyang ganito. Merong Najdia din, pero sa case na to, Chic Shuyuk. Kung tama yung basa ko. Yan. Personally, personally, hindi ko ginagamit yung mga ganito. Ginagamit ko dati nung mga 2019-2020, pero ang lagkit niya kasi sa akin eh. So, tinatabi ko, minsan pinapamigay ko. Ang dami ko pa nga ditong stock. So, ito malamang itatabi ko na lang, ipapamigay ko na lang din. Pero kayo, baka gusto nyo gamitin. Alternative nga pala to sa YEDP, yung Chic Shuyuk. FYI lang. Grabe ang nostalgic na itong bote na to para sa akin kasi ngayon nga, pinakaunang Middle Eastern perfume ko, Najdia at saka CD Nim, nilalayer ko pa sila dati. Naaalala ko pa yung naka-sling bag ako na dala-dala ko to, tsaka yung CD Nim. Imagine nyo yun. Sling bag, full bottle, dalawa. Kaya rin ako nag-start na mag-decant na lang na binabaon eh, kasi ang lalaki ng bote. Okay. Alternative sa Invictus. Pero minsan gusto ko na sabihing alternative sa Hawas eh, kasi ganun kataas yung pagtingin ko sa Hawas. Punta natin yung spray. 1, 2. Okay, pangatlo. Pangit ng spray ah. Pangit, hindi ko siya naaalala ganito kapangit yung sprayer. Oh, ang hina nung mist. Kasi nung bago dati ako sa mga ganitong pabango, parang happy na ako na sige mabango ka, tapos gusto kitang gamitin. Sorry. Very pleasant yung amoy niya for me. Opening niya naghahalong citrus sa matamis kasi may cinnamon sa opening, tsaka may citrus extra. Habang tumatagal or ilang minuto lang, ma-feel mo kagad yung freshness. Pag sinek mo kasi yung note breakdown niya, may watery notes, tapos kung di ako nagkakamali, may lavender. Medyo complex kapag tinignan mo yung note breakdown. Pero sa opinion ko, yung amoy niya, fresh na matamis. So, yung sweetness hindi cloying, yung freshness, magagamit mo talaga kahit mainit. Personally, nagamit ko na nga siya pang basketball, tsaka pang iba-ibang activities na pinagpawisan ako. Nagamit ko na rin siya pang office,
mass pleaser. Ang dami ko ng videos na lumabas to accidentally. Nag-street battle ako last year, na-compliment siya nung group of girls na na-interview ko. Mas nabangon sila dito kaysa sa um, ultra male saka sa eros. May personal experiences na rin ako kung kailan tinanong ng yung isa kakilala ko over dinners, tinanong niya ako, Eric, eros ba yung gamit mo? Yung isa, doktor sa Bicol, kalimutan ko kung anong ospital. Doon ako sa bihisan, tapos may narinig ko may pumasok sa pinto. Hindi niya ako nakita. Tinanong niya isang tao doon, sabi niya, ikaw ba yun? Naka-eros? Parang gano'n. So, ako yun. For some reason, nape-perceive na ibang tao na eros siya. And for that reason alone, di ba? I therefore conclude, mass pleaser siya. Kasi kung kaamoy ka ng eros, mass pleaser ka. Hindi ko sinasabing kaamoy siya ng eros pero kung gano'n nape-perceive na ibang tao, eros, mass pleaser yan. Kahit anong sabihin yung common siya, mass pleaser talaga eros. Yun. Sabi ko na sinabi. Kung may tanong pa kayo dito, lagay nyo na lang sa comment section. Or mag-message kayo sa messenger. Wala kaming stock Ito, itatabi ko na to para for personal consumption. Napag-giveaway ko na isa kanina. Siguro before Christmas, magta-try ako mag-stock kasi ang dami rin naghahanap nito. Bagay sa estudyante, bagay sa mga yung kagagraduate lang kasi wala ka pa masyadong pera. Kasi ang affordable talaga niya, for a 100 ml bottle, ay for a price point na nasa 1K each, may 100 ml bottle ka na, meron ka pa na ito. Di ba? Saka, hindi ka talo. Performance, nakakalimutan ko yung i-mention. Before, 2019, 2020, yung mga early days ng ko into perfumery, bilib na bilib ako sa performance Parang feeling ko ang beast mode niya. Pero unti-unti, nadagdagan, dumami yung mga pabangong ginagamit ko. Lalo na nung nagkaroon ako ng hawas. Sabi ko sa sarili ko, hindi. Better pa rin yung performance sa hawas. Better yung hawas overall. Hindi sa pangit to. Pero, nung wala pa akong comparison ng hawas side by side, parang sobrang taas na nung tingin ko dito. Pero nung nagkahawas ako, reality check, better yung hawas kaysa dito. Personal opinion. Bakit siya may dahon? May ibang tao na sinasabi amoy dahon daw to. Siguro kaya ganun. Kaya siya may dahon dito. Pero leaning green kasi. Leaning green yung pagiging fresh niya. 'Di ba sabi ko kanina fresh na matamis. Yan. Performance, safe to say naman nalalagpas ng 6 na oras. Matagal ko na hindi nagagamit pero sa pagkakaalala ko dati umaabot naman ng 8 oras sa akin. Yun. Pero ito, siguro ipapangarabas ko na rin kasi ulit ngayon. Mamaya, may basketball ako, baka ito yung gamitin ko. Mabibigyan ko kayo ulit ng first-hand experience ko dito. Thank you.